Ayan. Hello everyone. Medyo mahina ang aking signal. So ayan. Let's go! Morning started. Actually, naka-live na ba ako? Ayan, nagagalit si Amber ko. Ayan. Ayan. Actually, I'm not supposed to take the live video again. Kaya lang kailangan ko po dahil just the update. Nabasa ko kasi yung message ng aking founder. Ayan. Si Sir Joma. Ayan, Marinas. Ayan, kay Ashmin. Okay, first and foremost, Ashmin, hello. Walang masamang ang mga tao sa'yo o yung mga kaibigan ko. Let me explain. Kahapon, busy ako. Umalis ako ng magang-maga, nag-live ako just for your information at sa mga napangakuan ko. Papunta ako, nagkataon, some of the sponsors, yung pinadala nilang pera ay pinadala nila sa pangalan ni Maritina. Maritina is for the short ng Maria Cristina. So, hindi yan po pwedeng makuha. So, alam ng lahat yan. Third, dire-diretso ako after kong pumunta sa Cebuana, sa Palawan, dumiretso ako sa anak ko, sa panganay ko. Kasi hindi ko nakuha yung pera, and since my ATM card is with him, so I took it over. Ayan, sa dadaanan naman ako sa aming presidente. Ayan. So, kinuha ko yon para makapag-withdraw ng pera. Okay, so after ko mag-withdraw, nagkataon naman na magpapadala na rin sana ako ng pera. Biruin mo, umalis ako, walang toothbrush, wala lahat. Pagkagising ko, nagtali lang ako ng buhok. Sumakay na sa sasakyan, kinuha yung cup ng coffee ko na tinimpla kasi mahilig ako sa coffee. So, nag-live ako para inform kayo kasi a day before, nung kahapon, so lahat message sa akin. Ganito lang po yan. Ako po, hindi ko kayo kilala. Pero, lang po kami ng grupo namin na makatulong sa inyo. Nung time na yon, and hello my friend, ayan, business friend, si Marisa. Nagkataon mo si Maris, nagkaroon ng konting negosyo para sa amin. So nakipag-meeting ako doon sa taong yon. Afterwards, nagkaroon din ako ng pagkakataon na may mag-sponsor, may tumawag sa akin na mag-i-sponsor daw sa akin. So masaya naman ako kasi sabi ko nga, yung truck ko hindi siya lumalabas since nag-lockdown. Alam yan ni Miss Ems. Ayan. So, lahat po na sinasabi ko yan ay totoo dahil may mga taong nakakaalam ng pagkatao ko at lahat ng friend ko dito sa Facebook ay either kababata ko, kaibigan ko kasama ko sa Dubai. Hi, Bes. Hi, Nanay. Ayan, si Nanay Lorena. Yan yung mga kasama ko sa Dubai. Ayan, naiindiran mo naman. So, ayan. Ayan, I love, kilala din ako niyan. Ayan, si Metalia Tiger. Good morning. Isa yan sa aking business partner at kaibigan. So, yun lang. Yung sinasabi ni Chris Ann, si Chris Ann kasi, Ashmin, please don't get me wrong. At saka, yung mga kaibigan ko nagsasalita sa iyo kasi nasaktan sila for me. Na after nga naman ako nagsusumika, may magsasabi sa akin ng scam. Okay, first and foremost, scammer is may kinukuha sa inyo. Bago pangako. Hindi po ako wala akong kinuha sa iyo.
tulad nung sinasabi ni Chris Ann, kung nangako man ako kasi merong nangyari kahapon sa rice mill na alas 8 nag-aantay na yung truck ko, hindi natapos at wala pang bigas. So I really have to rush para puntahan yon. Biruin mo, nakapantulog ako, tumakbo ko doon para lang yon. Kasi kung uuwi pa ako matatagalan, hindi ko maaayos yung problema. So nag-antay pa ako habang ginigiling pa yung bigas doon. Matapos lang talaga. So ngayon, dumating kami ng bahay is past 9 o'clock. Hinabol ko pa yung, ayan, pati mga kapitbahay ko nandito sa Facebook ko. So dahil tunay na account ko to. Sabi ko kay friend, sir, sabi ko, friend, meron ba tayo ditong smart padala? Baka ano, sabi niya, meron, habulin mo si ganyan. So I ran after. Nagkataon bukas pa nga. Sabi ko kay Beth, padala naman ako ng smart padala. Sige ma'am, sulat mo lang. Beth, hindi lang isa marami. So ang ginawa ko, iniwanan ko yung pera sa kanya. Sabi ko, Beth, uwi lang ako ng bahay kasi gutom na ako. So iniwanan ko yung pera sa kanya. Sakto naglobat ako, so umuwi ako ng bahay. So pag uwi ko ng bahay, pero nabigay ko na yung pangalan mo nun, Ashmin. Naka-screenshot yon. Ikaw yung kauna-unaha kong naibigay na pangalan. Kaya ikaw rin yung unang napadalhan ng smart padala. So ngayon, umuwi ako ng bahay. Gutom na gutom ako, nagkataong may sopas na niluto yung anak ko. Sumandok ako, hindi ako kumakain ng ganong karami. Konti lang ako kumain. Tapos pa unti-unti. Ayan. Nagkataon, gutom na gutom, so naparami yun, kinain ko lahat. Kahit mainit, napaso pa ako. Alam mo yung pagod na pagod ka, gutom na gutom ka, makatulong lang ako sa kapwa ko. Na the real plan, ayan, medyo kasi pinakinoconnect ko lang. Ang tunay na plano lang ng grupo, hi Ma'am Marge, I love you, at saka yan, si Sir Joma, si Alden, so yun yung aming grupo nakakampi ng bayan na. Ang plano lang namin isuportahan namin ang aming mga grupo na nangangailangan ng tulong. Nagkataon lang talaga na nagkaroon ako ng sponsor sa bigas. At hindi po 100 bigas at hindi isang bigas, kung hindi 1,400 bags of rice. So ibig sabihin, 2,800 na pamilya ang makikinabang kasi ang plano lang namin 25 kilos bawat isang pamilya. Ayan. So may 2,800 families na makikinabang doon. So napakasaya ko. So tulad ng sinasabi mo, Chris Ann, na pinangakuan kita last week, nagkakamali ka kasi hindi ito last week plan. Wala itong plano kundi nangyari lang sa sa gusto ng Diyos. Kanina, 2 araw, 3 araw pa lang ngayon, simula nung ako ay mag-live at saka tumulong sa kapwa ng naka-video or naka-live. Kasi normally, tulad nung nagpapakain ako ng aso, lang yon. Nag-i-scroll, ako sa Facebook ng group page namin. Marami kasi akong group page na ako yung admin. Marami ako nakitang mga humingi ng tulong. So, in-screenshot ko lahat yon. I guess there were 12 families or 12 people that who needs help. So, in-screenshot ko yon kasi mag-allocate ako ng cash doon or kung ano man yung kakayanin ko. So, ganun kasi ang ginagawa ko. Alam yan ng mga nakakilala ko, sila Myla, yung mga natulungan ko na rin, sila Rika, sila kung sino-sino, na hindi ko yan ipinopost. Kasi naniniwala ko, few days lang yon, 2-3 araw nila may tutulong sa kanila, pero ang sinasabi nila, marami pa, anyway, malaking tulong na yon sa kanila. So hindi ko yan pinopost. Ngayon lang, 3 araw pa lang to. Kaya nga ako nagla-live to give you the update, kasi gusto ko kayong i-update kung ano yung nangyayari at ayoko. So Chris Ann, ikaw sana yung mapapadalan kasi doon sa smart padala na pinadala ko, pinahold ko yung pagpapadala ko sa'yo. Kasi I was really offended. Nung pag-upo ko, sakto na hinahanap ko na yan si Danica. Alam mo yan, Danica, di ba tinawagan pa kita? Sabi ko, hindi ko makita yung message mo. So paki-send mo sa akin uli yung smart padala kasi nasa listahan ko yan. Ayan yung notebook ko. So, pinaulit ko ulit smart padala kasi para copy-paste lang ako na iti-text ko doon kay Ma'am Beth. So ngayon, nagkataon na
nabasa ko yung message ni Ashmin. Kaya Sir Joms, ganyan yung nangyari. Sabi niya, ma'am, kilala na kita. Kasi may nagsend sa akin ng message na ganun, ganito ka. Nagulat ako. Ha? Yung tipong pag-upo mo, nakatatapos mo lang maligo, naghahanap ka ng ako ng smart padala number para i-copy paste ipadala. Bigla ko nakita na paasa ka pa, galit ka kay Francis pa, pero ikaw ganyan kasi sa dami ng scammer. Nagulat ako. Scam? Wala akong hiningi na kahit ano sa'yo para sa tawagin mo akong scam. Secondly, hindi kita kilala. Inad ko kayong lahat dito para lang makapag-comment kayo at makita ko agad yung messages nyo para mapadalhan kayo. Third, sabi ko nga sa kanya, pagod na pagod ako ngayon, wala akong kain, wala lahat, pero hinabol ko yung smart padala para iwanan yung pera at mapadalan kayo kahit late in the evening. Pagod na pagod ako, dumating ako gutom, kaliligo ko lang, umupo ako para maayos ko nga lahat at gumawa ng panibagong listahan para sa Palawan at saka Cebuana. Alam niyo yun, nakaka-frustrate lang talaga. So, ang ginawa ko, yung pinost ko na FYI sa lahat, inedit ko agad. Kasi nasaktan ako Parang naiyak ako, reality. Parang, Lord, parang bakit ganon? The only intention I have is to help people. Kahit hindi ko nga kilala, I was not checking even the profile kung totoo bang tao yan. O hindi. Alam mo yon, parang the intention I have is to help people. Not to scam anyone. Kasi hindi nga ako nag-game show na share, and then subscribe. Tapos pipili, ano to, game show lang na may mananalo, yun ang tutulungan. Hindi po. The first, ginawa ko is first 10. Yun ang ginagawa kong listahan. Kung sino yung tapos yung nangangailangan ng urgency, yun ang inuuna ko. So, masakit po on my side, Ashmin. Hi Ashmin, ayan, nandiyan ka. Naiyak talaga ako, reality. Kasi pagod na pagod ako kahapon Sobrang pagod ko. Gutom. Ayan yung pagking ko. Gutom kami pare-pareho yung driver ko. Na out of stock yung McDonald's. So wala kaming makain. Pero ang ginawa ko pa din kasi nga gusto ko matapos according to my schedule. Ngayon nakapag-deliver na yung mga tao ko. Ayun, paalis pa lang sila dahil nga dyan sa rice mill naman medyo delayed kasi talaga dahil may inuna siyang 3 truck bago kami. Huwag ko pa si Bugoy. Sabi ko, Bugoy, kasi nakaschedule yan. Pagkatapos niyan, ang schedule po namin kasi is 2 weeks lang talaga etong pamimigay namin. Hindi na ako lalampas kasi hindi ko na rin kakayanin. Unang-una, mahina ang lungs ko yung tuwing umuwi ako, tumatahol ako. Inuubos ko yung asin para lang talaga hindi ako tamaan ng virus. Mainit na tubig, inuubos ko, nakakadalawa-tatlo, kaya nag-CR ako ng CR pagdating ng gabi. So, si Langga, hi Langga, ayan, lagi niya ako nire-remind na weak ang lungs ko, kaya kailangan kong mag-ingat. Hindi lang yan, si Resto, lahat ng friends ko, they are always reminding me. So, yun yung ginawa ko, kaya nasaktan ako, kaya nakapagsalita din ako doon sa ano ko. Then afterwards, medyo na-realize ko, teka muna, mali. Why I posted it? So, nahimasmasan ako. So, again, dinilit ko. Binalik ko sa dati. Kasi nga parang, teka, my reason is to help. So, I have to understand people na nangangailangan, nagmamadali, kaya hindi makaantay kasi nangangailangan. So, yun yung inintindi ko. So, ninano ko uli. Tapos, tinawagan ko isa-isa. Nung pagtawag ko, and they understand me even, Danica, naintindihan naman nila ako. So, yun. Kaya medyo na yung ko, Ashmin, hindi nila gustong magsalita na kahit ano against you. Nasaktan lang dan sila kasi nasaktan ako. Especially si Sir Joma. Kasi pagising ko na umaga, nakita ko yung message si Sir Joma. Alam niya yung pagod ko at kasi kasama ko siya sa pagod. Kaya lang hindi lang nila ako matulungan kasi nasa Tarlac siya at yung iba namin kasama ay nasa iba't ibang lugar. So ayan, nagpapaliwanag ako kasi nakita ko yung post ayokong may pangit na post na makita diyan. Ayokong may post na hindi maganda because of that. A simple thing, kaunting pera lang yan.
ginagawa natin to para magkakilala tayo, magtulungan. So, ayan. Una, glory to God. Kasi, despite of everything, yung pagod ko, binibigyan niya ako ng mga bagong open doors for another purpose of, not purpose, another opportunity to make money after ng COVID. Yan, marami yung mga sponsor ko nakilala, pati mga bagong sponsor. Next week po, actually, ang aming ginagawa is yung buong membro na nangangailangan ng tulong ng aming grupo ng KNB, Duterte Warriors. Sila naman yung focus namin. Kasi, sabi nga, di ba? Ayan, naiyak ako. Amber, no! Amber, ayan, kasama ko si Amber kasi pagugupitan ko siya. Kasi medyo atrasado na yung gupit niya. Sabi nga, laging unahin natin ang pamilya natin bago ang ibang tao para makita naman natin na maayos yung pamilyang yon. Kasi maraming tumutulong sa ibang tao na hindi maayos ang pamilya. So, ang pamilya ko ay ang KNP, ang Kakampi ng Bayan Duterte Warriors. Yan, pamilya ko yan. So, sila naman po yung nakaschedule namin next week. Kaya, tapusin talaga ngayon yung matulungin. Kaya doon sa 2,800 families, tatapusin namin ang buong linggo. At saka yung sa cash assistance, kung magkano man po yung nandito, so tatapusin namin kayo. And hopefully, meron tayong sponsor na nangako na magbibigay ng 100,000 for 100 families. So titingnan po namin yan. Kung sakaling dumating po yan, papakita ko din sa inyo at papakita ko doon sa mag-i-spot. Ayan, medyo nawawala po yung aming signal kasi bumabiyahe kami. Ayan. So, ipapakita ko din sa kanya para hindi naman sabihin na ginagamit ko yung pera at ginagamit kong pagkakataon na ito para gumawa ng pera. Hindi po. May apat na negosyong pinagkakakitaan na kahit papano po. So, hindi po ako gumagamit ng perang hindi akin. So, yun lamang po. Hindi po ako nagpapaliwanag. Gusto kong magpasikat. Kung hindi nagpapaliwanag ako kasi po nakita ko yung message ni Sir Joma at saka ni Ashmi at saka yung ang marami ng paninira sa akin since 2016 na tumutulong ako sa mga tao. Nanay Lorena, ang best friend ko, si Ferrari, ayan na dyan. Kami ay magkakasama sa Dubai. They know na kahit sa Dubai tumutulong ako sa mga distress OFW, kahit anong lahi, tinutulungan ko sila sa labor and immigration. Ma'am Venus, Liakat, kilala nila ako sa Philippine Embassy kasi lagi ako nangungulit, lagi ko silang inaaway, pinapagalitan ko sila dahil may foundation po ako doon na itinayo because I was there for 11 years. Siga po ako doon when it comes sa immigration dahil marami akong kakilalang CID at marami akong kakilalang na nasa posisyon. So siguro po I'm really blessed na talagang madiskarte o mapia na nagiging kaibigan ko. Marami ako nagiging kaibigan matataas sa tao para makatulong sa kapwa. So even si Ma'am Bino, sinabi po niya yan na please, matulog ka na, huwag mo nang istorbohin ang sarili mo para sa mga tao. Trabaho namin yung ginagawa mo, bayaan mo nang kami ang gumawa. So, yan po, alam ni Ma'am Venus yan sa OWA. Kaya lang po kasi hindi nila alam yung tamang procedure sa OWA, kaya nagkakaroon sila ng maraming distressed Filipino OFW na tinutulungan doon na kasi pinatatagal talaga nila yung sistema na which is pwede namang pabilisin. So, yun lamang po. That is my background. At saka ang Facebook na to ay hindi po dahil lang sa mga bagong kakilala. Lahat po rito ay kakilala ko, mas marami. So, yun lamang po. Ngayon, papunta po kami ng Palawan kasi yung iba walang smart padala. So, papunta kami ng Palawan para padalhan po yung iba. So, magkano yung aabutin po ng aming pera. So, ayan. Andito rin po yung mga business partners ko sa Facebook ko. Ayan, nakikita nila yung ginagawa ko. Hi, boy. Hindi ko rin siya napadalan kahapon kasi nag-promise ako na magpapadala ko para sa tao. Hindi rin po ako nakapagpadala kasi talagang I was stuck up dyan sa bigas na yan.
Kung naisip ko nga lang na ganun pala kahirap mag-ano ng bigas, sana cash na lang ang binigay ko sa lahat. Yung cash po namin pinapadala is equivalent po nung bigas. Kaya sana cash na nga lang talaga dahil sobrang pagod ko po. So, yun lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hopefully po matuloy din yung mga pangako sa atin ng ating mga kaibigan na mag-i-sponsor, pati po yung mga sardinas na yan, noodles na yan, at saka yung mga, basta lahat po ng galatay, grocery items. Kung sakali man po yung matuloy at ang bilang ay kakaunti, pagpasensyahan nyo na po, 2 weeks lang po ang aking target na matapos lahat to. Hindi ko na po ito i-extend kasi talagang ang hirap mag-isa. Pagod na pagod po ako at kung malalaman lang to ng aking pangalawang anak, aawayin ako. Every day, he is reminding me, stay at home, don't go anywhere, at higit sa lahat, protect yourself because you are weak. So yan po lagi sinasabi sa akin ng aking mahal na anak, si Bocho. Kagabi nag-text pero ang sagot ko lang sa kanya, ha ha ha. So wala po akong maisagot kasi I don't want to lie with my kids. But yung bunso ko, 3 times niya akong dinalaw sa kwarto ko at sinabi niya sa akin, Ma, are you okay? Are you okay? Are you okay? Yun lang. At yung pamangkin ko si Emil, dapat mamasahinin niya ako sa sobra kong pagod. Pero sabi ko, wag na. Okay na ako. Nakahilata na ako. So, yun po, hindi po nakamadali ang tumulong sa kapwa. Katulad din ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Napakabuti po ng mga intensyon ng ating Pangulo. Ganoon din ako. Kaya kung ano yung ginagawa ng mga taong naninira sa kanya, sa kapila ng ginagawa niya, bigla ko naranasan. So, masakit nga talaga. So, rin suportahan natin ang ating Pangulo na ang ginagawa niya para sa atin. Kung hindi man nasusunod ng mga LGU at ng mga taong inuutusan niya, ayun po ay problema na ng mga LGU. So, tsaka na natin sila haharapin. Ayan. So, yun lamang. Magandang umaga. At sa aking mga kagrupo, ayan. Next week po, kayo naman yung haharapin ko. Pasensya na. Medyo wala talaga sa plano, pero nangyari. It's God's will. So, maraming salamat po and dalangin natin na matapos na po itong COVID-19 na to para makabalik na tayong lahat. Lalong-lalo na po ako, malaking pera po ang nawawala sa amin sa bawat araw na lumilipas. Alam yan ng aking mga partner. Ayan. Si Sir Boy nandiyan. Alam niya yan. Kung Alright. Ayan, ang videong ito ay iplinay ko mula sa aking old Facebook account na Maritina Rojas, which is, yun yung kauna-unahan kong Facebook na matagal. Kaya lang talagang na-block siya dahil sa password na nakalimutan ko, no? And now, ito yung video na ipiniplay ng mga couple na ginamit na paninira sa akin sa loob ng 3 taon. Na sinasabi nila na ito daw yung namin sa McDonald's na out of stock dahil doon sa aming proyektong pagpapakain last December, before, kasi April to, ito yung COVID. So, December yon ng 2020, yes. Na yung kaila Big Brother, kaila lahat. So, ginamit ito ng 2 kupal na to para sirain ako. Which is the video, makikita ninyo na nakaduster ako, may alagang aso, na ang ibig sabihin, hindi ako magpapakain ng kahit sino. May pupuntahan lamang ako ng oras na yan. Dahil nakaduster lamang ako at may daladalang aso na si Amber, yung aking Pomeranian. At driver ko yung aking pamangkin. Samantalang nung kami ay namigay
ng pagkain, ang aming dala ay L300 na ipinagmamaneho ng aking kapatid dahil kanya yon inarkil ako. So, yun ang ginamit namin para mag-distribute ng McDonald's. So, yun pa lamang makikita nyo na ang kasinungalingan na naka-jeans ako doon. Definitely, nakuha ni Ryan Padua yan, ha? Na naka-jeans ako at nakapulang t-shirt. Kasi yun yung aming na nakapulang t-shirt mamimigay. No? Kaya, ito ang lamang ang paglalahad ng isang malaking kasinungalingan na ginagamit nila ang video na ito para doon sa salitang out of stock. Matagal ko na ito naririnig pero hindi ako aware dahil talagang wala akong alam na may ganyang kwento pala. Yun pala yung kwento noon kaya pala ako pinagtatawanan at nililibak sa loob ng 3 taon. And definitely, para lang sa kaalaman yung lahat, ang video po ng live namin yan ay nakurap dahil sumobra sa 13 hours. Halos 20 hours kaming naka-live mula nung gabi hanggang kinabukasan. Hindi namin alam bago lang akong gumagamit ng StreamYard noon na yun pala ay hindi masisave ng YouTube. Kaya nag-corrupt yun. Kaya walang nakapagtago ng video noon kahit isa. At ang event na yan ay event ko. Dahil ako lang mag-isa talaga yon at kapatid ko sana. Na-sponsor ng mga kasama ko na sila Big Brother. No? Pero hindi po lahat nagbigay dyan. At alam din niya ni Ryan Padua at ni Big Brother, kaya nakakapagtaka para paniwalaan itong dalawang magkabit na to sa lahat ng kanilang paninira. Okay? April 22, 2020 ang video na ito. So, ibig sabihin, hindi ito Pasko. Tulad ng sinasabi ng dalawang kupal na sinungaling na demonyong to. Alright, so this is only for the clarification. At sa inyong dalawang kupal na sa loob ng 3 taon naninira sa akin at nagkakalat ng kung ano-ano, darating din ang oras ninyo. Antayin nyo lang, naniniwala akong may Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng parusa sa inyo. Yun lamang po, pipilitin kong mailabas yung na nagpakain kami para makita nyo yung jeans na suot ko nung araw na yon. Dahil may 10 pack ng chicken spaghetti na tira nun at ang 7 ay kinain o iniwan ng dalawang kupal na to at yung 3 ay kinain namin. Kasama si Tess Gonzaga dyan. Kaya alam niya yung totoo. Ngayon, kung hindi rin siya magsasalita sa katotohanan ni Tess Gonzaga, nasa kanila na yon. Yun lang yung pinakaano doon. But the fact na alam to ni Big Brother, ni Padua, ngayon, naniwala sila sa paninira nito sa kabilang alam nilang lahat to, nasa kanila na yon. Ayan. Yan ay nalaman ko lamang ngayong araw na ito, October 3, sa live ni DJ Sweet kasama si Tita Mel. Ayan. So, yun lamang. Maraming salamat at pagpalain ng bawat isa. I always believe na hindi pa, na nandyan ang Diyos. Lalabas ang katotohanan. Let's wait for that sa lahat ng ginagawa nila. Isa pa lamang ito. Alright. Thank you, guys.